Sinasabi ng 21-day theory ni Dr. Maxwell Maltz that it takes approximately 3 weeks or 21 days to form a new habit or break an old one. Kaya naman tara, subukan natin ang teorya. Sa loob ng 21 araw, gagawa ako ng aking daily online diary. Mga ganap at nangyayari lang sa buong maghapon. Kung hindi nyo na itatanong, taong 2012 pa nang magsimula akong magsulat ng aking diary at proud ako sa sarili ko dahil sa loob ng 13 taon ay napapanindigan ko pa rin ito. Sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, makasabay kaya ang traditional nating diary? Hanggang saan ang kaya nating sabihin? Makapagbubunyag din kaya ito ng mga damdamin at sikretong na ibubulas lang natin sa ating mga papel? Subukan nating makisabay at tignan natin kung kaya natin itong panindigan. Well, to be honest, hindi talaga ako masyadong nakapag-video ngayon kasi ang dami-dami kong ginawa. So, syempre, sinimulan ko yung araw ko sa pagsusulat ng forms. Buti na lang kagabi, natapos ko na yung aking card. So, ngayon, nililipat ko na lang yung mga grades dito sa kanilang SF10 at saka sa Form 137. Hindi naman siya mahirap, pero syempre, matrabaho siya kasi 3 beses mong isusulat yung grades. Pero, sa ilang taon ko na rin naman dito sa DepEd, nasanay na rin naman ako. Tapos, luckily, 27 lang naman ang aking mga bagets ngayon. So, naging mabilis lang siya para sa akin. Siguro, mga more or less 1 hour ko din ginawa yung mga forms na yan. Tapos, after nyan, nagpa-check na rin ako para ox na, para ready na tayo sa ating card day. Actually, ang problema ko dito ay hindi talaga yung pagsusulat, kung hindi kung paano ko gagandahan yung sulat ko. Kasi syempre, hindi naman ako ganun kaganda ang penmanship ko. Pero syempre, dahil forms to, kailangan mag-effort pa rin tayo. And in fairness naman, kahit pa paano lumaban naman, ganon. Tapos, after kong mag-prepare ng forms, ayun, niready ko naman yung aking gagamitin for my PowerPoint presentation. Siyempre, magtuturo tayo ngayon. So, for today's discussion, I focused our topic on the different persuasion techniques. In fairness naman, maganda yung laman ng module. Pero syempre, dadagdagan ko pa rin yun ng ibang references. So, kailangan natin yun. So, maganda yung topic natin ngayon kasi it's a way on how are we going to convince others to believe in us and what are the different techniques para yon ay gawin. At syempre, kailangan meron tayong maraming real-life example. Pero syempre, bago tayo sumabak sa laban, kailangan muna natin ng gasolina. Salamat naman sa ating nilagang saging na nag-serve na merienda natin ngayon bago tayo lumaban sa ating mga klase. So, ayun. So, in fairness naman, na-deliver ko naman ng maayos. And so far, kahit papano naman, feeling ko naman natuwa at natuto sila sa aming class discussions kanina. Sige nga, i-test natin. Kung may follower akong estudyante dito, i-comment ninyo kung ano yung natutunan nyo kanina sa ating class discussion. Go, go, go! Dali, dali, dali! Ay, wow, may pa-transition. Hindi nyo kaya. Ayun, hindi nyo kaya yung pagpasok ng kwarto at pagbubukas ng ilaw. So, ayun, pag-uwi natin, taggawa naman tayo ng ating PowerPoint presentation. Hindi para sa ating mga estudyante, kundi para sa aking klase sa grad school. Na-share ko nga kasi sa inyo dati, diba, na magre-report ako sa Tuesday at ang aking topic ay procedures on how are we going to create a test. So, ayun, natapos na tayo magbasa. So, tagawa na tayo, taghapit na tayo ngayon ng ating PowerPoint para may maipresent tayo sa Tuesday. So, sana naman tayo ay makalaban ng todo. Ganon. O siya, mahaba na. Bukas ulit. See you sa day 6 natin. Good night!